Huwag kang iiyak, Hiraya. Ang batang hindi naman tunay na Aryaga ay walang karapatang magreklamo sa lamig. Ang boses na yon ay hindi ang malambing na himig na nakasanayan ni Cal na naririnig bago siya umalis ng bahay tuwing umaga. Ito ay matalas, puno ng pagkapuot at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Nanigas ang mga paa ni Cal sa gilid ng sliding door na patungo sa kanilang garden. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na paper bag na naglalaman ng paboritong strawberry vitamins ni Hiraya at isang bagong laruang kotse na binili niya bilang sorpresa. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang lahat. Si Hiraya, ang kanyang 5 taong gulang na anak na nakaupo sa wheelchair, ay nanginginig sa gitna ng ambon. Ang kanyang munting katawan ay basang-basa dahil sa tubig na nanggagaling sa garden hose na hawak ni Luwalhati. Walang awang itinututok ng yaya ang malamig na daloy ng tubig sa mukha ng bata. Habang ang munting labi ni Hiraya ay nagsisimula ng maging kulay ube sa tindi ng ginaw. "Uminom ka. Sabi ko sa'yo, uminom ka." Bulyaw muli ni Loli, kasabay ng muling pagbuga ng tubig na nagdulot ng pagkasakal at ubo sa bata. Ang tawa ng babae ay hindi tunog ng isang tagapag-alaga, kundi isang kaaway na nagdiriwang sa bawat paghikbi ng biktima. Ang bag na hawak ni Cal ay tuluyang nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng laruan sa tiles ay nilamon ng ingay ng ulan. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na mas malakas na gumuho. Ang bawat sentimo ng perang pinaghirapan niya para itayo ang mansyong ito, na tinawag niyang Pharaoh's Fortress upang protektahan si Hiraya, ay tila naging kabayaran para sa sariling impyerno ng kanyang anak. Ang dugo ni Cal ay tila kumukulo at naninigas ng magkasabay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding puot na hindi niya akalaing mararamdaman niya sa buong buhay niya. Ang paningin niya ay nagdidilim, nakatutok lamang sa maliit at payat na braso ni Hiraya na pilit na tumatakip sa sariling mukha. Bawat patak ng tubig sa balat ng kanyang anak ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Cal, dahan-dahan ngunit malalim. "Luwalhati!" Ang sigaw ni Cal ay bumasag sa katahimikan ng garden, isang dagundong na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Agad na binitawan ni Luwali ang hose. Ang tubig ay humalik sa damuhan, lumilikha ng maliliit na putik. Sa isang iglap, ang mukha ng babae na punong-puno ng galit ay napalitan ng isang maputla at takot na ekspresyon. Mabilis siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na tila isang biktima. "Sir! Sir Cal! Akala ko po ay..." "Hindi po, mali ang iniisip niyo." Nanginginig ang boses ni Luwali. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng pekeng luha. "Dinidisiplina ko lang po si Hiraya dahil ayaw niyang uminom ng gamot. Para sa kanya rin po ito, sir. Mahirap po kasing pasunurin ang batang ito." Hindi siya pinakinggan ni Cal. Nilampasan niya ang babae at mabilis na kinuha si Hiraya mula sa wheelchair. Ang katawan ng bata ay kasing lamig ng yelo. Nang maramdaman ni Hiraya ang init ng yakap ng kanyang ama, doon lamang siya nagpakawala ng isang mahinang iyak. Isang tunog na puno ng pagod at takot na tila matagal na niyang kinikimkim. "Shh! Papa is here. Papa is here, Hiraya," bulong ni Cal habang hinuhubad ang kanyang mamahaling suit jacket para ibalot sa nanginginig na katawan ng anak. Ang kanyang luha ay humalo sa ulan. Sa bawat paghinga ni Hiraya na may kasamang huni ng asthma, lalong tumitindi ang pagsisisi sa puso ni Cal. Habang maingat na kinakarga ni Cal si Hiraya papasok, muling nagsalita si Luwali. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Halos pabulong na, tila isang laso na dahan-dahang gumagapang. "Maniwala kayo sa akin, Sir Cal. Ang batang yan, baka hindi niyo lang alam ang tunay na pinagmulan niya. Pinoprotektahan niyo ang isang kasinungalingan." Tumigil si Cal sa pintuan. Hindi lumingon, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanigas.
Ang mga salitang iyon ay hindi lamang basta insulto. Ito ay isang lamat na sadyang idiniin sa isang sugat na hindi pa man naghihilom ay muling binuksan. Ito ba ang kuta na itinayo ko para sa aking anak? O isang bilangguan na ako mismo ang nagbayad para sa kanyang paghihirap? At sa kabila ng lahat ng sakit na nakikita ko, mayroon pa bang mas madilim na katotohanang pilit na itinatago sa akin ng mismong mga pader ng tahanang ito? Ang bawat butil ng tubig na pinupunasan ko sa iyong balat, Hiraya, ay tila uling na pumapaso sa aking konsensya. Sa loob ng master bedroom, ang katahimikan ay nababalot ng amoy ng eucalyptus at ang mahinang ugong ng nebulizer machine na nagsisilbing tanging hininga ng silid. Maingat na pinapatuyo ni Cal ang buhok ng kanyang anak. Ang bawat galaw niya ay punong-puno ng pag-iingat na tila ba ang bata ay gawa sa pinakamahahalagang kristal na sa isang maling kumpas ay tuluyang magkakapira-piraso. Hindi tumitingin si Hiraya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, malayo ang tingin, at ang kanyang maliliit na balikat ay paminsan-minsang kumikirot sa bawat pagbuga ng usok mula sa kagamitang tumutulong sa kanyang paghinga. Ang tanging ingay na maririnig ay ang banayad na paghagod ng tuwalya sa basang buhok at ang mabigat na pagtibok ng puso ni Cal na puno ng pagsisisi. "I'm sorry, anak. I'm so sorry," bulong ni Cal. Ang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyong pilit niyang sinusupil. Sa gitna ng pag-aalaga, naramdaman ni Cal ang isang mahinang paghila sa kanyang manggas. Si Hiraya, gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, ay mahigpit na humawak sa dulo ng kumpas ng kanyang ama. Walang salita, walang tinig, ngunit ang higpit ng kapit na yon ay nagsasabi ng lahat ng takot na hindi kayang bigkasin ng dila. Ang pinto ng silid ay biglang bumukas ng walang babala. Ang malakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay naging sanhi ng pagtalon ng balikat ni Hiraya sa gulat. Doon ay nakatayo si Isoria, pagod mula sa mahabang biyahe, bit-bit ang amoy ng mamahaling pabango at ang aura ng isang matagumpay na negosyante. Ngunit sa sandaling makita niya ang nebulizer at ang namumutlang mukha ng anak, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. "Cal, what happened? Bakit naka-nebulizer si Hiraya? Akala ko ba okay lang ang lahat dito?" Ang boses ni Isoria ay puno ng pag-aalala. Ngunit para kay Cal, ang bawat salitang Ingles na lumalabas sa bibig ng asawa ay tila isang insulto sa kanyang pagkapabaya. Tumayo si Cal, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. "Okay? Isoria, habang busy ka sa mga meeting mo sa Singapore, ang anak mo ay ginagawang laruan ng tubig sa gitna ng ulan ng yaya na ikaw mismo ang pumili. You chose her because of her perfect resume, right? Pero nakalimutan mong tingnan kung may puso ba siya." "What are you saying? Hindi magagawa ni Luali yun. She's the most recommended nanny in the agency." Depensa ni Isoria, ang kanyang tinig ay nagsisimulang manginig sa pagitan ng pagkalito at sakit. "The agency? Ang papel na yun ang mas pinahalagahan mo kaysa sa sarili mong anak." Bulyaw ni Cal, isang galit na matagal na niyang kinikimkim dahil sa laging pag-alis ng asawa. At may isa pa siyang sinabi, "Isoria, isang bagay na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Something about Hiraya's blood, something about a lie." Ang mukha ni Isoria ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay na may hawak na mamahaling designer bag ay dahan-dahang bumaba. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang hatol. Sa mga sandaling iyon, ang tiwala na binuo nila ng maraming taon ay tila nagkaroon ng isang malalim na lamat. Isang lamat na hindi kayang takpan ng anumang yaman o tagumpay. "Cal, please, let's not do this in front of Hiraya," pakiusap ni Isoria sa mahinang tinig, habang pilit na lumalapit sa wheelchair ng anak. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Hiraya, ang bata ay bahagyang umiwas at mas lalong sumiksik sa gilid ng kanyang ama.
Ang maliit na kilos na yon ay tila isang saksak sa dibdib ni Maysoria. Ang kanyang sariling anak ay takot sa kanya o marahil sa lahat ng taong nakapaligid dito. Lumabas si Cal ng silid para kuhanin ang mga gamot ni Hiraya. Iniwan si Isoria na nakatayo sa gitna ng malamig na silid. Habang naglalakad si Isoria patungo sa bintana upang huminga ng malalim, napansin niya ang isang anino sa madilim na dulo ng pasilyo. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakatayo si Luwalhati. Hindi ito umiiyak, hindi ito humihingi ng tawad. Sa halip, ang babae ay nakatitig sa kanya ng diretso. May isang mapait at mapanghamong na ngiti sa mga labi na tila ba sinasabi, magsisimula pa lang ang tunay na laro. Minsan, ang pinakamalapit sa atin ang siyang may pinakamalalim na lihim, Sir Cal. Mahirap tanggapin, pero ang katotohanan ay hindi namimili ng oras para manakit. Ang boses ni Luwalhati ay parang isang marahang haplos ng balahibo sa pandinig. Ngunit ang bawat salita ay may dalang kamandag na unti-unting pumapasok sa isipan ni Cal. Gabi na, at ang buong mansyon ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Cal sa kanyang opisina. Tanging ang liwanag mula sa isang baso ng alak ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha na tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang araw. Pumasok si Luwali dala ang isang tasa ng tsaa. Ang kanyang lakad ay walang tunog, tila isang aninong gumagala sa dilim. Inilapag niya ang tsaa sa mesa at hindi agad umalis. Sa halip, tumayo siya sa gilid. Suot ang kanyang maskara ng pag-aalala na kayang manlinlang kahit ng pinakamatalinong tao. Bakit mo sinabi ang mga bagay na yon sa garden, Luwali? Tungkol sa pinagmulan ni Hiraya? Tanong ni Cal. Ang boses ay paos at puno ng pagod. Hindi siya tumingin sa babae, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa baso hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Huminga ng malalim si Luwali, isang buntong hininga na tila ba hirap na hirap siyang magsalita dahil sa pagmamalasakit. Sir, ayaw ko po sanang maging sanhi ng gulo, pero bilang yaya na laging kasama ni Hiraya, hindi ko na po matiis na makita kayong nilolo ko. Nakita ko po ang mga lumang records ni Mami Soria noong panahon na nagpupunta siya sa Singapore para sa business trip. Ang totoo po ay pumupunta siya sa isang fertility clinic na may ibang kasama. Ang bawat salita ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Cal. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naglaho na naging sanhi ng mabilis at mababaw na paghinga niya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang marahas na tambol na nagpaparamdam ng sakit sa kanyang buong dibdib. Ang ideya na ang 5 taon ng pagmamahal niya kay Hiraya ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan ay nagdulot ng isang matinding hilo. Sa labas ng pinto, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Ate Maricel. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang sariling bibig upang pigilin ang anumang tunog ng paghikbi. Hawak niya ang isang basahan, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Narinig niya ang lahat. Alam niyang nagsisinungaling si Luwali dahil siya ang laging kasama ni Maysoria noon at alam niyang tapat ang kanyang amo. Ngunit naalala niya ang banta ni Luwali kahapon, ang litrato ng kanyang pamilya sa probinsya na hawak ng isang hindi kilalang lalaki. Ang takot ay isang mabisang piring sa kanyang mga mata at busal sa kanyang bibig. Hindi magagawa ni Maysoria yon. Pilit na pagmamatigas ni Cal, ngunit ang pag-aalinlangan ay nagsimula nang gumapang sa kanyang boses. Sir, check her secondary phone. Ang alam niyo po ay isa lang ang cellphone niya, di ba? Pero may itinatago po siya sa ilalim ng lining ng kanyang jewelry box. Bulong ni Luwali. Ang kanyang mukha ay malapit na sa balikat ni Cal. Sapat na para maamoy ang nakuho, ang nakahihilong bango ng kanyang pabango na tila isang pampatulog sa luhika ng lalaki. Nang umalis si Luwali, naiwang mag-isa si Cal sa gitna ng naglalaban ng emosyon. Ang puot
Sa bawat pag-ubo ni Hiraya ay nahaluan ng isang nakapapawing pagdududa sa kanyang asawa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat patungo sa silid nila ni Yaisorya. Ang bawat pag-angat ng kanyang paa ay tila isang pagtalikod sa tiwalang binuo nila ng maraming taon. Sa loob ng silid, mahimbing na natutulog si Yaisorya. Ang kanyang muka ay bakas pa rin ng mga tuyong luha mula sa kanilang pag-aaway kanina. Ngunit hindi na yon nakikita ni Cal. Ang nakikita lamang niya ay ang jewelry box na nakapatong sa dresser. Sa isang nanginginig na kamay, binuksan niya ang ilalim na bahagi nito. Doon, nakatago ang isang maliit at itim na telepono. Sa sandaling pindutin ni Cal ang screen, isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. Kumusta ang anak natin? Sana hindi pa rin nahahalata ng asawa mo ang totoo. Ang telepono ay dahan-dahang nadulas mula sa kamay ni Cal at bumagsak sa alpombra nang walang tunog. Ang kanyang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang katahimikan ng gabi ay biglang napuno ng isang matinis na tunog sa kanyang pandinig. Ang tunog ng isang pusong tuluyan ng nagkapira-piraso. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng pinaniniwalaan ko? Ang batang mahal ko at ang babaeng pinagkatiwalaan ko. Sila ba ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko? Masarap ba, Hiraya? Sabi ng mama mo, kailangang matuto kang kumain ng ganito para maging matapang ka. Huwag kang iiyak dahil ang luha ay para lang sa mga mahihina. Sa loob ng kusina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang malamlam na bumbilya na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Hawak ni luwalhati ang isang mangkok ng lugaw na hinaluan niya ng maraming sili at pampalasa na hindi angkop para sa isang batang may sensitibong pangangatawan. Ang bawat subo na ipinipilit niya sa bibig ni Hiraya ay tila isang baga na pumapaso sa lalamunan ng bata. Walang boses na lumalabas kay Hiraya. Tanging ang mabilis na pagdaloy ng pawis sa kanyang noo at ang pamumula ng kanyang mga mata ang nagpapakita ng matinding hapdi na kanyang dinaranas. Ang bawat paglunok ni Hiraya ay may kasamang hirap, isang pakikipaglaban para sa hangin na tila unti-unting ninanakaw sa kanya. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat ng upuan sa tindi ng sakit. Ngunit sa harap niya, ang mukha ni Luali ay nananatiling kalmado. May isang mapanirang ngiti na tila nagpapakita ng kasiyahan sa bawat paghihirap ng bata. Sa madilim na sulok ng lababo, nakatayo si Ate Maricel, nakatalikod at pilit na kinukuskos ang isang kawali na wala namang dumi. Ang tunog ng bakal na nagtatama ay nagsisilbing tabing sa kanyang mahinang paghikpi. Gusto niyang lumingon, gusto niyang agawin ang mangkok at yakapin si Hiraya, ngunit ang imahe ng kanyang sariling anak sa probinsya na pinagbabantaan ni Luali ay tila isang kadena na gumagapos sa kanyang mga paa. Ang bawat tunog ng paglunok ni Hiraya ay tila isang latay sa kanyang sariling kaluluwa. Luali, nasaan si Cal? Ang boses ni Yaisorya ay nanggaling sa itaas ng hagdan, pagod at puno ng pangungulila. Mabilis na ibinaba ni Luali ang mangkok at kinuha ang isang malinis na tissue upang punasan ang bibig ni Hiraya. Sa isang iglap, ang kanyang anyo ay nagbago. Mula sa isang malupit na kaaway, patungo sa isang mapagmahal na tagapag-alaga. Nasa opisina pa po, ma'am. Kanina pa po hindi lumalabas. Si Hiraya naman po, katatapos lang kumain. Medyo inuubo lang po siya ng kaunti. Baka po dahil sa panahon, lumapit si Yaisorya at tinangkang hawakan ang pisngi ni Hiraya. Ngunit ang bata ay biglang napaigtad. Isang reflex ng takot na hindi niya maitago. Ang kamay ni Yaisorya ay nanatili sa hangin, nangangatog sa sakit. Bakit parang natatakot ka sa akin, anak? Ako ito. Si Mama. Ma'am, baka po napagod lang sa therapy kanina. Singit ni Luali. Ang boses ay puno ng maling simpatsya.
Medyo naging emosyonal din po siya nang hanapin niya si Sir Cal at hindi siya nito pinansin kaninang pagdating. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa sili na kinain ni Hiraya. Pumasok si Cal sa kusina. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang buhay. Hindi niya tiningnan si Isoria. Tumingin siya kay Hiraya, ngunit sa halip na ang dating paghanga at pagmamahal, ang nakikita sa kanyang mga mata ay ang anino ng pagdududa. Ang tanong kung ang batang ito ba ay bunga ng pagmamahal o ng isang masakit na pagtataksil. Cal, kailangan nating mag-usap. Pakiusap ni Isoria. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Pagod ako, Isoria. At sa tingin ko, mas mabuting asikasuhin mo muna ang mga lihim mo bago mo ako kausapin. Malamig na sagot ni Cal bago tumalikod at muling bumalik sa kanyang madilim na mundo. Sa gitna ng tensyon ng mga matatanda, isang tahimik na sandali ang naganap. Nilapitan ni Ate Maricel si Hiraya nang mapansin niyang tila hindi na makahinga ang bata. Sa ilalim ng mesa, palihim niyang iniabot ang isang maliit na baso ng gatas. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, ang mata ng isang saksi na duwag at ang mata ng isang batang biktima. Sa sandaling iyon, walang salitang namagitan, ngunit ang bawat patak ng gatas na pinalamig ang lalamunan ni Hiraya ay tila isang pangako ng pag-asa sa gitna ng impyerno. Ngunit bago pa man maubos ni Hiraya ang gatas, biglang hinawakan ni Cal ang braso ng bata upang buhatin ito paakyat. Doon sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng sala, nakita ni Cal ang isang madilim na pasa sa braso ni Hiraya. Isang pasa na hugis ng mga daliri ng isang matanda. Saan galing ito? Tanong ni Cal. Ang kanyang boses ay kasing talas ng balisong. Agad na tumingin si Luali kay Isoria bago yumuko ng malalim. Sir, kanina po kasi, noong nagmamadali si Mami Soria na umalis para sa isang tawag, medyo nawalan po siya ng pasensya nang hindi agad gumalaw ang wheelchair ni Hiraya. Pero aksidente lang po yun, sir. Alam ko pong hindi sinasadya ni Ma'am. Ang kasinungalingan ay lumipad sa hangin na tila isang itim na ibon. Nanlaki ang mga mata ni Soria sa sobrang gulat habang si Cal ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay bumabakat sa tindi ng galit na pilit niyang pinipigilan. Gaano mo ba talaga kagalit ang batang ito, Isoria? Dahil ba paalala siya ng mga kasalanan mo? O dahil hindi mo siya kayang mahalin ng tapat? Lumabas ka na sa pamamahay na ito, Isoria. Hindi ko kailangan ng isang babaeng namumuhay sa kasinungalingan at nagagawang saktan ang sarili niyang anak. Ang boses ni Cal ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay kasing lamig ng bakal na ibinaon sa dibdib ni Isoria. Nakatayo si Cal sa gitna ng sala, hawak ang isang puting papel na may selyo ng isang kilalang DNA clinic. Ang liwanag ng chandelier ay tumatama sa papel, tila nagbibigay diin sa bawat letrang nagsasabing walang biolohikal na ugnayan sa pagitan ni Cal at Hiraya. Nabitawan ni Isoria ang maliit na unan na kaniyang tinatahi para sa likod ng wheelchair ni Hiraya. Ang malambot na tela ay bumagsak sa sahig nang walang tunog, tila ang kaniyang mga pangarap na dahan-dahang nayapakan. Cal, ano yan? Hindi ko maintindihan. Alam mong ikaw lang ang ama ni Hiraya. Saan galing ang basurang yan? Basura? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Cal. Ang basura ay ang 5 taon na ibinigay ko sa inyo habang ikaw ay nakikipaglaro sa likod ko. Narito ang ebidensya. Isoria, hindi ko dugo ang batang nasa itaas. At ang mas masakit, nakita ko kung paano mo siya saktan dahil lamang sa hindi mo na maitago ang katotohanan. Sir Cal, pakiusap. Huwag po kayong masyadong mabigla. Singit ni Luwalhati na nakatayo sa likuran ni Cal. May hawak na panyo at tila nagpapahid ng mga luhang hindi naman dumadaloy. Mami Soria, bakit niyo po ito ginawa? Mahal na mahal po kayo ni Sir. Kahit po ako ay nasasaktan para sa pamilyang ito.
Tiningnan ni Yay Soria si Luali. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalas na pagkilala. Ikaw! Ikaw ang gumawa nito. Cal! Huwag kang maniwala sa kanya. Nilalason niya ang isip mo. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay dumadaloy na sa bawat ugat ni Cal. Lumapit ang lalaki at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Ay Soria. Hindi para saktan, kundi para itulak ito patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ni Yay Soria ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na kristal. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Isang marahas na pagpintig na nagdudulot ng paninikip sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Bitawan mo ako, Cal. Si Hiraya. Kailangan ako ng anak ko. Sigaw ni Ay Soria, ang kanyang boses ay punong-puno ng desperasyon. Hindi mo na siya anak simula ngayong gabi. Ang isang ina na nananakit ng bata ay walang karapatan sa tahanang ito, sabi ni Cal bago marahas na isinara ang malaking pinto ng mansyon. Naiwan si Soria sa labas, sa ilalim ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kaniyang mukha ay humahalo sa kaniyang mga luha. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na kumakatok sa matigas na kahoy ng pinto. Ang kaniyang mga kuko ay nagsisimulang masugatan sa tindi ng kaniyang pagpukpok, ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang hagunot ng hangin at ang sarili niyang mga hikbi na nilalamon ng kadiliman. Sa itaas, sa bintana ng silid ni Hiraya, nakita ni Yay Soria ang isang maliit na anino. Nakadikit ang munting mukha ni Hiraya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pagkalito. Nakita ni Yay Soria ang paggalaw ng mga labi ng anak. Tila tinatawag ang kaniyang pangalan. Ngunit ang makapal na salamin at ang malupit na tadhana ay naglayo sa kanilang dalawa. Sa likuran ng bata, dahan-dahang lumitaw ang mukha ni Luwalhati. Tumingin ang babae sa ibaba, diretso sa mga mata ni Yay Soria at dahan-dahang hinila ang kurtina upang takpan ang huling liwanag na nakikita ng ina. Tumayo si Soria sa gitna ng kalsada, basang-basa at walang kahit anong gamit kundi ang kaniyang suot na damit. Ang kaniyang buong mundo ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit sa gitna ng kaniyang panginginig, isang matinding apoy ang nagsimulang mag-alab sa kaniyang kalooban. Kung ang pagmamahal ay hindi sapat para protektahan ang kaniyang anak, ang kaniyang pagiging ina ang magsisilbing sandata upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ngunit paano niya lalabanan ang isang kaaway na nasa loob ng kaniyang sariling kuta? At hanggang kailan kakayanin ni Hiraya ang muling maiwan sa piling ng isang halimaw? Bagay sa akin ang amoy na ito, hindi ba Hiraya? Ang amoy ng isang babaeng may kapangyarihan, hindi tulad ng mama mo na ngayon ay malamang na namamalimos na sa kalsada. Sa loob ng master bedroom na dati ay pag-aari ni Yay Soria, nakatayo si Luwalhati sa harap ng malaking salamin. Isinuot niya ang isa sa mga mamahaling silk robe ni Yay Soria at dahan-dahang pinag-aaralan ang kaniyang sariling refleksyon. Ang bawat haplos niya sa mamahaling tela ay puno ng pagmamalaki. Kinuha niya ang paboritong pabango ng kaniyang dating amo at pinindot ang bote nito. Hinahayaang ang bango ng rosas at banilya ay bumalot sa kaniyang buong katawan na tila isang hamog. Ang halimuyak ay pumuno sa silid, ngunit para kay Hiraya na nakaupo sa kaniyang wheelchair sa sulok, ang amoy na yon ay tila isang lason na nagpapaalala sa kaniya ng kaniyang nawawalang ina. Hindi kumikibo ang bata. Ang kaniyang maliliit na kamay ay nakapatong sa kaniyang kandungan, nanginginig ng bahagya. Ang kaniyang mga mata ay puno ng lungkot, nakatitig sa bakanting bahagi ng kama kung saan dati ay nakaupo si Yay Soria upang basahan siya ng kwento. Ang bawat segundo ng katahimikan sa silid ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa kaniyang munting puso. "Huwag mo akong tignan ng ganyan, bata," untag ni Luali habang lumalapit kay Hiraya. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig
ay tila bawat hakbang ng isang mapanakop na reyna. Wala na ang mama mo. Ako na ang masusunod dito. At kung gusto mong manatili sa bahay na ito, matuto kang sumunod sa akin. Kung hindi, baka pati ang papa mo ay iwan ka rin. Sa labas ng silid, sa may hapagkainan, nakaupo si Cal na tila isang rebulto. Ang kaniyang pagkain ay hindi ginalaw. Ang kaniyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa paligid. Tanda ng mga gabing walang tulog at puno ng pag-iisip. Ang bawat sulok ng mansyon na itinayo niya para sa kaligayahan ay tila naging kabaong ng kaniyang mga pangarap. Lumabas si Luali mula sa kwarto. Suot na muli ang kanyang uniforme ng yaya, ngunit may dalang aura ng pagmamataas. Sir Cal, hindi po kayo kumakain. Masama po sa katawan ang laging nagpapalipas ng gutom. Para rin po ito sa kapakanan ni Hiraya, kailangan niyang makita na malakas ang kaniyang papa. Tumingin si Cal kay Luali. Sa kaniyang paningin, ang babaeng ito ang tanging taong nanatili sa tabi nila nang talikuran sila ng lahat. Hindi niya alam na ang bawat salita ng pag-aalala ni Luali ay may kalakip na panggagansyo. Salamat Luali, hindi ko lang talaga alam kung paano magsisimula muli. Parang lahat ng pinaniwalaan ko ay isang malaking biro. Nandito lang po ako, sir. Hindi ko po kayo iiwan, lalo na si Hiraya. Malambing na sagot ni Luali habang dahan-dahang itinatabi ang mga plato. Habang nangyayari ito, si Ate Maricel ay abala sa pagpupunas ng mga dekorasyon sa sala. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Luali kay Cal. Isang tingin na puno ng pagnanasa at tagumpay. Ang kaniyang dibdib ay kumikipot sa tindi ng kaba. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing ang lahat ng ebidensyang nakita ni Cal ay gawa-gawa lamang. Ngunit ang bawat galaw niya ay binabantayan ni Luali. Isang maling kilos lang at ang kaniyang pamilya sa probinsya ang magbabayad. Ang tanging nagbibigay ng lakas kay Ate Maricel ay ang lihim na hawak ni Hiraya. Sa tuwing wala si Luali, nakikita niya ang bata na mahigpit na humahawak sa isang maliit na panyo. Isang panyong may burda ng pangalan ni Isoria. Ito ang kaniyang golden moment, ang kaniyang lihim na sandata laban sa kalungkutan. Ang panyong yon ay amoy ng kaniyang tunay na ina. At sa tuwing itinatago niya ito sa ilalim ng kaniyang unan, tila nararamdaman niya ang yakap ni Yay Soria. Bago matapos ang gabi, isang mungkahi ang binitawan ni Luali na nagpatigil sa tibok ng puso ni Cal. Sir Cal, baka po mas makabubuti kung itatago na natin ang mga larawan ni Mami Soria dito sa bahay. Para na rin po sa katahimikan ni Hiraya. Mahirap po para sa bata na laging nakikita ang mukha ng taong nanakit sa kanya. Tumingin si Cal sa malaking litrato ng kanilang pamilya na nakasabit sa sala. Ang mukha ni Yay Soria doon ay puno ng ningning. Hinawakan ni Cal ang kanyang sentido, ang kanyang isipan ay tila isang bagyo. Sige Luali, gawin mo ang tingin mong tama. Habang dahan-dahang ibinababa ni Luali ang kwadro, isang maliit na bagay ang nalaglag mula sa likuran nito. Isang sobrang itim na walang pangalan. Walang matitira sa iyo, Soria, kundi ang iyong mga luha at ang pangalang itinapon na sa putikan. Ang mga salitang yon ay tila isang sumpa na paulit-ulit na humahagupit sa isipan ni Yay Soria habang siya ay nakaupo sa isang maliit at madilim na silid sa isang hamak na paupahan sa dulo ng syudad. Malayo ito sa karangyaan ng mansyon sa Davao. Dito, ang tanging maririnig ay ang patak ng tubig mula sa tumutulong gripo na sumasabay sa mabigat na pagpintig ng kaniyang sentido. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay laging maayos ang pagkakamanicure, ay ngayon ay puno ng mga gasgas at sugat, mga alaala ng kaniyang desperadong pagkatok sa sarili niyang pinto noong gabing itaboy siya ni Cal. Tumingin siya sa kaniyang refleksyon sa isang basag na salamin, maputla. Nangingitim ang paligid ng mga mata at tila nawalan ng ningning ang kaniyang pagkatao. Ngunit sa ilalim ng kaniyang panghihina
May isang apoy na dahan-dahang naglalumiyab. Hindi siya pinalaki ng kanyang mga magulang para sumuko sa gitna ng unos. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang tanging gamit na nailigtas niya. Binuksan niya ang gallery at tinitigan ang huling video ni Hiraya. Ang tawa ng bata, ang paraan ng pagtawag nito sa kaniyang pangalan. Ito ang nagsisilbing hangin sa kaniyang mga baga. Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan, Hiraya. Babawiin kita. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay punong-puno ng determinasyon na hinaluan ng pait. Tinawagan niya si Attorney Ben, isang matandang kaibigan ng kaniyang pamilya at ang tanging taong alam niyang hindi mabibili ng pera o matatakot sa impluensya ni Cal. Ben, kailangan ko ng tulong mo, hindi para sa annulment, kundi para sa isang investigasyon. Bungad ni Ye Soria nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Ye Soria, nabalitaan ko ang nangyari. Sigurado ka ba? Malakas ang ebidensyang hawak ni Cal. Sagot ni Ben sa kabilang linya, ang tono ay puno ng pag-aalala. Ang ebidensya ay pwedeng gawin, Ben. Pero ang katotohanan ay laging nahahanap ang daan palabas. Hanapin mo ang lahat tungkol kay Luwalhati Sarno. Hindi lang ang kaniyang resume, kundi ang bawat bakas ng kaniyang paa bago siya pumasok sa buhay namin. Habang naghihintay ng balita, isang gabi ay may kumatok sa kaniyang pintuan. Sa kaniyang pagkagulat, bumungad sa kanya ang isang babaeng balot ng itim na damit, si Ate Maricel. Ang katulong ay nanginginig sa takot. Ang mga mata ay palaging tumitingin sa kaniyang likuran. Mami Soria, hindi ko na po kayang sikmurain. Hikbi ni Maricel habang mabilis na pumasok sa loob. Si Hiraya, lalong nanghihina. Pinapalitan ni Luwali ang mga gamot ng bata at ang DNA result. Nakita ko si Luwali na may kausap sa telepono tungkol sa isang pekeng laboratorio. Ang puso ni Oy Soria ay tila tumigil sa pagtibok bago muling humarurot sa tindi ng galit. Ang kaniyang golden moment ay dumating nang iabot ni Maricel ang isang pirasong papel, isang drawing na gawa ni Hiraya. Sa papel, may 3 taong magkakahawak kamay, isang lalaki, isang babae, at isang bata sa wheelchair. Sa ilalim nito, may nakasulat na gumagaralgal na mga letra. Mama, help me. Ang bawat hibla ng pagkatao ni A. Soria ay niyanig ng munting mensaheng iyon. Ang drawing na yon ay hindi lamang sining ng isang bata. Ito ay isang hiling para sa kaligtasan. Niyakap ni A. Soria ang papel sa kaniyang dibdib. Hinahayaang ang kaniyang mga luha ay pumatak dito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kawalan, kundi luha ng isang ina na handa ng makipagdigma. Makalipas ang ilang araw, tumawag muli si Attorney Ben. Ang kaniyang boses ay seryoso at may halong sindak. Ye Soria, tama ka. Si Luwalhati Sarno ay hindi yaya. Ang tunay na Luwalhati Sarno ay namatay na 3 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng nasa loob ng bahay niyo, siya ay si Elena de Magiba, isang suspect sa isang malaking kaso ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan at may kinalaman sa pagkamatay ng isang mayamang byudo sa Iloilo. Nanigas si Isoria sa kaniyang kinauupuan. Ang panganib na kinaroroonan ni Cal at Hiraya ay mas malala pa sa kaniyang inakala. Ang babaeng itinuring nilang anghel ay isang bihasang mamamatay tao ng mga pangarap. May isa pa, Isoria, dagdag ni Ben. May nakita kaming record na bumisita si Elena sa isang private clinic 2 linggo bago ang DNA test. Kasama niya ang isang lalaki na nagtatrabaho sa mismong laboratoryong naglabas ng resulta ni Cal. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isoria. Hawak na niya ang dulo ng sinulid, ngunit bago pa man niya matapos ang usapan, nakarinig siya ng isang malakas na kalabog sa kanyang bintana. Isang bato ang bumagsak sa kanyang sahig.
May nakataling papel na may nakasulat na pulang tinta. Tumigil ka na kung ayaw mong huling hininga na ito ng anak mo. Papa, hindi ako makahinga. Ang mga salita ni Hiraya ay hindi tunog, kundi mga putol-putol na bulong na pilit na lumalabas sa pagitan ng kaniyang mabilis na paghabol ng hininga. Ang kaniyang maliit na dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa, ngunit tila walang hangin na pumapasok. Ang kaniyang mga labi ay nagsisimula na namang magkulay ube, at ang pawis ay namumuo sa kaniyang noo na tila mga butil ng yelo. Natagpuan ni Cal ang kaniyang anak sa ganitong kalagayan pagpasok niya sa silid nito. Ang aircon ay nakapatay sa gitna ng matinding init ng panahon. Mabilis siyang lumapit at niyakap si Hiraya. Ang kaniyang puso ay tila isang drum na walang tigil sa pagpukpok sa kaniyang dibdib sa tindi ng takot. Luwalhati! Ang sigaw ni Cal ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Pumasok si Luali na may dalang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkataranta. Sir, hindi ko po alam ang nangyari. Sandali ko lang po siyang iniwan para kumuha ng tubig. Pagbalik ko po ay ganito na siya. Baka po dahil sa init ng panahon, sir. Init ng panahon? Bakit nakapatay ang aircon? Tanong ni Cal. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pag-aalala habang kinakabit ang nebulizer kay Hiraya. Naku sir, baka po napindot ni Hiraya nang hindi sinasadya. Alam niyo naman po, malikot po minsan ang kamay niya. Mabilis na sagot ni Luali. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kaniyang mga salita ay hindi na kasing bisa. Nakita ni Cal ang isang saglit na pag-irap sa mga mata ng babae bago ito muling yumuko. Isang kislap ng inis, hindi pag-aalala. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Cal ang isang lamat sa perpektong maskara ng yaya. Habang unti-unting kumakalma ang paghinga ni Hiraya dahil sa gamot, napansin ni Cal ang isang bagay na hindi niya napapansin noon. Sa tuwing lalapit si Luali, ang buong katawan ni Hiraya ay naninigas. Ang mga mata ng bata na puno ng sakit ay nagiging puno ng matinding takot. Hindi ito ang takot ng isang bata sa gamot. Ito ang takot ng isang biktima sa kaniyang berdugo. Iwan mo muna kami, Luali. Mahinahon, ngunit may bigat na utos ni Cal. Nang silang dalawa na lang ang natira, umupo si Cal sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Hiraya. Ang pagdududa na itinanim ni Luali tungkol sa dugo ng bata ay biglang naglaho. Napalitan ng isang dalisay na pagmamahal ng isang ama na nakikitang nasa bingit ng panganib ang kaniyang anak. Shh, anak. Breathe slowly. Papa's here. Bulong ni Cal habang dahan-dahang hinahaplos ang noo ni Hiraya. Upang pakalmahin ang bata, sinimulan niyang kantahin ang paboritong lullaby ni Hiraya, isang malungkot na himig tungkol sa isang ibon na naghahanap ng kaniyang pugad. Sa bawat nota, unti-unting lumuluwag ang kapit ni Hiraya sa kaniyang kamay at ang kaniyang mga mata ay dahan-dahang pumikit, ngunit hindi sa tulog, kundi sa labis na pagkapagod. Sa sandaling ito, nang maramdaman niya ang malambot na katawan ng anak sa kaniyang mga bisig, doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang bawat salita ni Luali, ang bawat ebidensya na ipinakita ay biglang nagmukhang huwad. Ang pagmamahal ay isang katotohanan na mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Hindi nagtagal, isang mahinang tunog ang narinig ni Cal. Nagmula ito sa ilalim ng unan ni Hiraya. Sa pag-aakalang baka laruan lang, dahan-dahan niya itong inabot. Kinuha niya ang isang lumang stuffed toy na oso, ang paboritong teddy bear ni Hiraya. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng oso. Sa pagitan ng tahi ng tela, nakita ni Cal ang isang maliit na recording device, mahirap makita, na tila matagal nang itinago. Ang kaniyang puso ay lumundag sa gulat. Alam niya kung kanino ito nanggaling. Ate Maricel, ang matandang katulong na laging tahimik at laging abala sa kaniyang trabaho.
ang babaeng laging nagtatago sa likod ng mga kurtina at pader. Ang babaeng may alam. Nagmadaling lumabas si Cal ng silid. Ang kaniyang puso ay pinupuno ng pag-asa at takot ng magkasabay. Nagtungo siya sa kaniyang opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat sa bigat ng kaniyang natuklasan. Hindi na siya isang inosenteng asawa na madaling maniwala sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Luali. Siya ngayon ay isang ama na handang gawin ang lahat para sa kaniyang anak. Ngunit ano ang laman ng recording na ito? At bakit ngayon lang ito lumabas? Ang katotohanan ay parang araw, Luali. Kahit anong pilit mong takpan, sisikat at sisikat pa rin. Sa loob ng opisina, ang tanging tunog ay ang mahinang pag-ikot ng recording device na inilapag ni Cal sa mesa. Ang dilim ng gabi ay nabasag ng liwanag mula sa computer screen na nagbibigay ng anino sa matinding pagtutok ni Cal sa maliit na makina. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik. Ang bawat ugat sa kaniyang leeg ay bumabakat sa tindi ng emosyong pilit niyang sinusupil. Ang unang narinig ay ang pamilyar na boses ni Luali, ngunit hindi ito ang malambing na tinig na kilala niya. Ito ay matalas, puno ng pagkasuklam. Pabigat ka lang, Hiraya. Akala mo ba madaling magpanggap na mahal ka? Ang gusto ko ay ang posisyon ng mama mo, hindi ang isang pilay na bata na laging pasakit. Nanigas si Cal. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang tenga, sa kanyang puso at sa kanyang kaluluwa. Ang larawan ni Luali na nakangiti, nag-aalaga at nagpapanggap na anghel ay biglang gumuho. Ang maskara ay tuluyang nahulog. Hindi naman tunay na Arriaga ang batang iyan. Ang akala ni Cal, nakahanap siya ng solusyon sa pagkababae ni Isoria. Ang tanga niya. Ginawa ko lang ang lahat para magmukhang nagtaksil si Isoria. At ako ang papalit sa kanya. Magiging ako, si Mrs. Arriaga, at ikaw, Hiraya. Magsisilbi kang patunay ng aking tagumpay. Hindi na kayang pigilin ni Cal ang kaniyang galit. Tumayo siya at sinipa ang upuan. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa dingding ay umalingaw-ngaw, puno ng matinding puot na hindi niya akalaing mararamdaman niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa kagustuhang balikan ang bawat kasinungalingan at pagpapanggap. Bago pa man siya makakilos, narinig niya ang malakas na tunog ng pagbukas ng gate. Mula sa bintana, nakita niya ang isang pamilyar na kotse, kay Soria. Sa likuran na niya, may 3 sasakyan ng pulis. Cal, nasaan ka? Ang boses ni Soria ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong determinasyon. Nagmadaling bumaba si Cal. Pagbukas ng pinto, doon ay nakatayo si Soria, kasama si Attorney Ben at ilang pulis. Ang mga mata ni Soria ay lumuha nang makita si Cal, ngunit bago pa man niya ito yakapin, humakbang paatras ang lalaki. Alam ko na ang lahat, Soria. Malamig na sabi ni Cal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito paratang. Ito ay isang pagkilala sa kaniyang sariling pagkakamali. Mabilis na lumabas si Luali mula sa kusina. Ang kaniyang mukha ay maputla, tila nakaramdam ng panganib. Sir Cal, anong nangyayari po? Mami Soria, bakit po may kasama kayong pulis? Nanakit po ba kayo ng iba? Tumahimik ka, Elena de Maguiba, sigaw ni Attorney Ben. Wala kang karapatang magpanggap na luwalhati, Sarno. Nahuli na ang lahat ng panloloko mo. Nanlaki ang mga mata ni Luali. Ang kaniyang perpektong maskara ay tuluyang nabasag. Ang mga pulis ay lumapit upang arestuhin siya. Hindi ako aarestuhin. Hindi ako hahayaang manalo ang mga tulad nyo. Sigaw ni Luali. Ang kaniyang boses ay puno ng galit na hindi na maitago. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang isang maliit na pamaypay na nakapatong sa mesa. At sa halip na tumakas, tumakbo siya patungo sa wheelchair ni Hiraya na nakaupo sa gilid ng hagdanan.
Kapag hindi ako makatakas, hindi rin magiging masaya ang buhay niyo. Panta ni Luali habang itinutulak ang wheelchair ni Hiraya patungo sa matarik na hagdanan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang sigaw ni Soria ay bumalot sa buong mansyon. Hiraya. Hindi nagdalawang isip si Cal. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng galit ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang kaniyang anak na nasa bingit ng panganib. Humabol siya ng buong lakas. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa hangin. Hindi man tayo magkadugo, anak. Ngunit ikaw ang aking buhay. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sino man. Ang mga salitang yon ay hindi lumabas mula sa bibig ni Cal, kundi mula sa kanyang puso. Ito ay isang panata na kasing tindi ng kidlat na humahati sa madilim na kalangitan. Walang iba ang nakarinig nito kundi si Hiraya na nakaupo sa kanyang wheelchair at dahan-dahang gumugulong patungo sa bingit ng hagdanan. Ang sigaw ni Soria, ang mga utos ng mga pulis, ang mga pagbalandra ng paa ni Luali. Lahat ng iyon ay tila nawala sa pandinig ni Cal. Ang tanging nakikita niya ay ang gumugulong na wheelchair, ang nakangising mukha ni Luali na puno ng pagkasuklam at ang walang magawa, ngunit takot na mga mata ni Hiraya. Sa isang iglap, tumalon si Cal. Hindi siya nag-atubili. Hindi niya inisip ang posibleng sugat o kung paano siya sasalo sa bigat ng wheelchair at ng bata. Ang lahat ay tilitingnan niya ay ang buhay ng kanyang anak. Humakbang siya ng malaki. Ginamit ang lahat ng lakas sa kanyang mga binti. At sa huling sandali, bago tuluyang mahulog sa hagdanan ang wheelchair, sinalo niya ito. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw habang dumidikit ang katawan ni Cal sa sahig at ang likuran niya ay tumatama sa matigas na sahig. Ang sakit ay tila isang nagliliyab na apoy na kumalat sa kanyang buong katawan, ngunit hindi niya ito pinansin. Mahigpit niyang niyakap ang wheelchair ni Hiraya at inilagay ang kanyang sarili bilang panangga para hindi ito tuluyang mahulog. "Papa! Papa!" Sa wakas ay nakapagsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagmamahal. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ang kanyang ama ng malakas at malinaw. Ang bawat patak ng luha ni Hiraya ay tila bumubura sa mga bakas ng pagdududa sa puso ni Cal. Ang dugo, ang DNA, ang lahat ng kasinungalingan, wala na ang lahat ng yon. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa harapan niya, ang anak na pinili niyang mahalin at protektahan. Dahan-dahang lumapit si Soria. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lumuhod siya sa tabi ni Cal at Hiraya at mahigpit niyang niyakap ang dalawa. "Cal, maraming salamat. Patawarin mo ako. Wala kang dapat ipagpaumanhin ni Soria," sagot ni Cal. Ang boses ay paos, ngunit puno ng pagmamahal. "Ako ang may kasalanan. Nagpadala ako sa takot at galit. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Ikaw at si Hiraya, kayo ang pamilya ko." Samantala, sinubukan ni Luali na tumakas, ngunit nahuli siya ng mga pulis sa gilid ng hagdanan. Ang kaniyang mukha ay puno ng galit. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik na tila isang demonyong nabigo. "Mga traidor, lahat kayo. Hindi pa tapos ang laban. Hindi kayo kailanman magiging masaya," sigaw ni Luali habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng mansyon. Ang bawat salita niya ay puno ng pagkapuot, ngunit ngayon, wala na itong bigat. Ang kasamaan ay natalo at ang kabutihan ay nagtagumpay. Huminga ng malalim si Cal. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang likuran, ngunit ang sakit na yon ay hindi kumpara sa kapayapaan na kanyang nararamdaman sa piling ng kanyang pamilya. Tiningnan niya si Hiraya na ngayon ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Ang mga mata ni Cal ay puno ng pagmamahal. "Anak, wala nang makakasakit sa iyo, pangako. Ang papa ay laging nandito."
Bulong ni Cal. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng sirena ng pulis ay unti-unting lumayo. Nilalamon ng katahimikan ng gabi. Ang ulan ay tumila na at ang mga bituin ay nagsisimulang sumilay sa madilim na kalangitan. Ngunit sa loob ng Pharaoh's Fortress, isang bagong araw ang sumisikat. Ang araw ng pagmamahal, pagpapatawad at ang pangako ng isang pamilyang pinili na manatiling buo. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan, Luali, at ang bawat sugat ay may paghilom. Hindi ka mananalo. Ang mga salitang iyon ay tila laeko lamang sa isipan ni Isoria habang nakaupo siya sa isang bench sa loob ng korte. Ang matinding init ng tanghali ay tila walang epekto sa kaniyang pagiging kalmado. Sa harapan niya, nakatayo si Elena de Maghiba na mas kilala bilang luwalhati. Suot ang kulay kahel na uniforme ng bilangguan. Ang dating mapanlinlang ng ngiti sa kanyang mga labi ay napalitan ng pait at galit. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa puot. Tapos na ang pagdinig. Matibay ang mga ebidensyang ipinakita ni Attorney Ben. Ang pekeng DNA test, ang recording mula sa oso ni Hiraya, at ang testimonya ni Ate Maricel na sa wakas ay nakalaya mula sa takot. Hindi na makapagsisinungaling si Elena. Guilty? Ang matigas na salita ng huwes ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom sa krimen ng pagnanakaw ng identidad, pagmamaltrato ng menor de edad, at tangkang pagpatay. Habang buhay na pagkakakulong na walang karapatang magpiyansa. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte, ngunit para kay Isoria, ang tunog na yon ay musika sa kanyang pandinig. Tiningnan niya si Elena na ngayon ay halos hindi na makahinga sa tindi ng kanyang galit. Sinubukan nitong sumigaw at magwala. Ngunit mabilis itong pinakalma ng mga gwardiya. Ang hustisya ay natupad. Lumabas si Isoria ng korte. Doon ay naghihintay si Cal, nakasandal sa kanyang kotse. Ang kanyang likuran ay may benda pa rin dahil sa pagkakasalo niya kay Hiraya. Ngunit ang sakit ay wala na sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Tapos na ang lahat, Isoria, sabi ni Cal. Ang boses ay puno ng ginhawa. Dahan-dahang lumapit si Isoria at niyakap si Cal. Sa pagkakataong ito, walang pagdududa, walang galit. Ang yakap na yon ay puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Ang dalawang sangkap na bumuo muli sa kanilang nasirang pamilya. Patawarin mo ako, Cal, sa lahat ng nangyari, sa aking kahinaan, sa hindi ko pagiging matatag. Bulong ni Isoria, ang kanyang luha ay dumadaloy sa balikat ni Cal. Hindi Isoria, ako ang dapat humingi ng tawad. Ako ang naging bulag. Ako ang nagpadala sa kasinungalingan. Wala kang kasalanan. Ang pagmamahal mo kay Hiraya ay mas malakas kaysa sa anumang ebidensya ng dugo. At iyon ang pinili ko, tugon ni Cal. Mahigpit na niyayakap ang asawa. Umuwi sila sa bahay na ngayon ay tila ibang-iba na. Ang mga larawan ni Isoria na ibinaba ni Luali ay muling isinabit sa kanilang mga dating lugar. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Isoria ay muling pumuno sa master bedroom. At ang bawat sulok ay tila nagkaroon ng sariling hininga. Sa gabi, sa silid ni Hiraya, magkatabi sina Cal at Isoria. Hawak ni Cal ang kamay ni Hiraya, habang si Isoria naman ay binabasahan ng bata ng kwento. Si Hiraya ay mahimbing na natutulog, ngunit sa kanyang mukha ay wala na ang takot. Ang kapayapaan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa kanyang munting katawan. Kailangan nating magsimula ng bago, Cal. Hindi lang para sa atin, kundi para kay Hiraya at sa mga batang tulad niya. Sabi ni Isoria, nakatitig si Cal sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng bagong pag-asa. May naisip na ako, gagawa tayo ng isang foundation, isang lugar na magpoprotekta sa mga batang walang laban. Tatawagin natin itong Hiraya Safe Home, isang tahanan kung saan ang dugo ay hindi sukatan ng pamilya,
kundi ang pagmamahal at pag-aalaga. Ang pag-uusap nila ay nagpatuloy hanggang sa sumikat ang araw. Ang kanilang pamilya ay hindi na isang kuta na nagtatago ng mga sikreto, kundi isang bukas na tahanan na nagpapakita ng lakas ng pagmamahal. Ang hustisya ay natupad, ngunit ang tunay na tagumpay ay nasa pagpapatawad at paghilom ng mga puso. Hindi man kami magkadugo, Cal, bulong ni Isoria. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Hiraya, ngunit siya ang aming puso at handa akong ipaglaban siya sa anumang laban. Ang bawat pilat ay kwento ng nakaraan, Hiraya, ngunit ang bawat tawa mo ay pangako ng magandang bukas. 2 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ng mga Arriaga at muling itayo ito mula sa mga abo. Sa isang tahimik na beach resort sa Davao Oriental, ang simoy ng hangin ay bumubulong ng kapayapaan. Magkatabi sina Cal at Isoria, nakaupo sa isang rattan chair habang pinapanood si Hiraya. Ang bata, na ngayon ay 7 taong gulang na, ay dahan-dahang gumagalaw sa kanyang physical therapy. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair. Gamit ang isang walker na may gulong, pilit na ginagalaw ni Hiraya ang kanyang mga paa sa buhangin. Bawat hakbang ay may kasamang hirap, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa tabi niya, si Ate Maricel, na ngayon ay opisyal na ring miyembro ng kanilang pamilya, ay nakangiting gumagabay sa bata. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at kagalakan. "Look, Cal, he's walking," bulong ni Isoria. Ang kaniyang boses ay puno ng pagkamangha. Ang kaniyang kamay ay mahigpit na humawak sa kamay ni Cal. Isang pagpapatunay na ang kanilang pagmamahalan ay kasing tigas ng mga bato sa ilalim ng dagat. Hindi lang siya naglalakad, Isoria. Siya ay lumalaban. Sagot ni Cal. Ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng pagmamahal sa kaniyang anak. Siya ang ating himala. Siya ang dahilan kung bakit tayo naging mas matatag. Ang programang Hiraya Safe Home ay lumalago. Marami ng mga batang may kapansanan at biktima ng pang-aabuso ang natutulungan nito. Si Isoria ay naging aktibong bahagi ng operasyon, habang si Cal naman ay ginamit ang kaniyang impluensya at yaman para protektahan ang mga walang laban. Ang mansyon ay hindi na isang kuta, kundi isang sentro ng pag-asa. Isang hapon, habang nagbabasa si Isoria ng kwento kay Hiraya, may isang kakaibang tunog ang lumabas sa bibig ng bata. "Mama, Papa." Nanlaki ang mga mata ni Isoria. Ang kanyang puso ay tila pumailan lang sa kaligayahan. Mabilis siyang lumingon kay Cal, na ngayon ay nakatayo sa pintuan, may hawak na isang tasa ng kape. Ang tasa ay muntik ng malaglag mula sa kanyang kamay. "Anak, did you just say, Papa?" Tanong ni Cal. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Muling tiningnan ni Hiraya ang kaniyang ama at inulit ang salita. Mas malinaw na ngayon. "Papa." Kasunod nito ay ang isang malawak at matamis na ngiti. Isang nanggiting matagal nang nawala sa kaniyang mga labi. Niyakap ni Cal at Isoria si Hiraya ng mahigpit. Ang kanilang mga luha ay humalo. Hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng kagalakan. Mga luha na nagpapatunay na ang bawat paghihirap ay may katumbas na matamis na bunga. Ang pamilya Arriaga ay hindi kailanman magiging perpekto. Ang mga pilat ng nakaraan ay mananatili, isang paalala ng mga laban na kanilang hinarap. Ngunit ang mga pilat na yon ay nagsisilbing patunay din ng kanilang lakas, ng kanilang pagpapatawad, at ng kanilang walang katapusang pagmamahal. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng katarungan, kundi sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng pamilya. Isang kahulugang hindi nakasalalay sa dugo, kundi sa pusong pinili mong pangalagaan araw-araw. Sa huling pagtingin ni Cal sa kaniyang pamilya, isang mainit na damdamin ang bumalot sa kaniyang puso. Ang bawat sandali ng sakit ay naging sandali ng pagkatuto. Ang bawat takot ay naging tapang. At ang bawat kasinungalingan
ay nagbunga ng isang katotohanang mas maganda at mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya, ay hindi na isang kuta. Ito ay isang hardin kung saan ang pag-asa ay laging namumulaklak at ang pagmamahal ay ang pinakamabango nitong bulaklak. Ang pamilya ay hindi tungkol sa kung sino ang kasama mo sa simula, kundi kung sino ang mananatili sa iyo hanggang sa huli at kung sino ang pipiliin mong mahalin sa bawat araw. 5 taon na ang lumipas. Ang mansyon na dating tinawag na Feroa's Fortress ay ngayon ay puno ng buhay, tawa, at ang matamis na amoy ng sariwang nilutong pandesal tuwing umaga. Hindi na ito isang kuta ng mga lihim at takot, kundi isang bukas at nagmamahal na tahanan. Si Cal at Eusoria, na ngayon ay mas matatag kaysa kailanman, ay natutong patawarin ang bawat isa sa mga pagkakamali ng nakaraan. Hindi nila kinalimutan ang sakit, ngunit pinili nilang gamitin ito bilang pundasyon para sa mas malalim na pagmamahalan. Si Eusoria, na dati ay balisa sa kaniyang pagiging ina, ay naging simbolo ng lakas at pagpapatawad. Ang kaniyang foundation na Hiraya Safe Home ay lumago. Naging isang pambansang advokasya para sa mga batang may kapansanan at biktima ng pang-aabuso. Si Cal, na dati ay bulag sa katotohanan dahil sa pride at pagdududa, ay naging isang haligi ng suporta. Ang kaniyang negosyo ay nagsilbing gulugod para sa kanilang mga adhikain. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para na rin kay Elena de Magriba, also known as Lualati. Hindi nila ito pinatawad dahil sa kung ano ang ginawa nito, kundi para sa sarili nilang kapayapaan. Natuto silang pakawalan ng galit dahil alam nilang ang tunay na parusa para kay Elena ay ang habambuhay na pagkabulok sa sarili nitong puot at inggit na nakakulong sa likod ng rehas habang ang pamilyang sinira niya ay umusbong at namumulaklak. Ang kapayapaan ay hindi dumating ng isang iglap. Ito ay isang proseso, isang araw-araw na pagpili. Si Hiraya, na ngayon ay isang malaking binata na, ay patuloy na nagpapagaling. Gamit ang kaniyang cane at paminsan-minsan ay ang kaniyang wheelchair para sa mahabang distansya, siya ay nakapag-aral na sa isang regular na paaralan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng kaalaman at ang kanyang tawa ay nagpapakita ng kaligayahan. Siya ang sentro ng pagmamahal ng pamilya, isang buhay na patunay na ang bawat paghihirap ay may layunin. Ang pamilya ay laging sama-sama. Ang bawat hapunan ay puno ng kwentuhan at tawanan. Si Ate Maricel ay nanatili sa kanilang piling, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang miyembro ng pamilya. Isang lola na laging nagbabantay at nagbibigay ng payo. Ang bawat sulok ng bahay ay may alaala ng kanilang paglalakbay, ngunit ang mga alaalang iyon ay hindi na masakit. Ito ay naging patunay ng kanilang tibay. Ang pinakamahalagang aral na naiwan ng kwentong ito sa mga manonood ay ang kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo, sa kayamanan o sa perpektong imahe na ipinapakita sa labas. Ito ay tungkol sa pagpili, ang pagpili na magmahal ng walang kondisyon, ang pagpili na magpatawad, at ang pagpili na protektahan ang mga mahal sa buhay kahit gaano pa kahirap ang laban. Ang kwento ni Cal, Eusoria at Hiraya ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, may pagkakataong mas maging matatag. Ang pagmamahal, ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Isang apoy na kayang tunawin ang anumang kasinungalingan at sindihan ang pag-asa sa pinakamadilim na gabi. Sa huli, ang pinakamagandang pamana ay hindi yaman o kapangyarihan, kundi ang isang pamilyang buong puso kang pinili at patuloy na minamahal.